Noong unang panahon, may isang pamilya na naninirahan sa tabing baryo ng Zurich, isang distrito sa Switzerland. Ang buong pamilya ay sina Alvin, asawang si Maria, at magagandang anak na si Teresa at ang lalaking anak na si Peter. Ang mga anak ni Alvin na sina Teresa at Peter ay nabiyayaan ng magagandang itsura. Meron silang malalambot at kulot na buhok, malalaking mata at maamong mukha. Ang mga tao ay hindi mapigilang titigan sila. Terry, tingnan mo, isang daga sa iyong paanan. Diyos ko, makulit ka. Kailan ka ba titigil na kulitin ako? Mahal kong kapatid, nagbibiro lang ako. Tinakot mo ako. Alam mong sa lahat ay sa daga ako takot, di ba? Ay naku Terry, napaka-cute ng mga dagang yun. Paano ka naman matatakot dun? Mamimitas nga pala ako ngayon ng mga strawberries. Ngayon din. Gusto mo bang sumama sa akin, mahal kong kapatid? Hindi, ayoko nga. Alam kong kukulitin mo lang ako doon. Kaya pupunta na lang ako kay Papa. Umalis na si Peter, pero sumunod ang kanyang kapatid. Oh, aking mahal na kapatid. Sinusundan mo ba ako, ha? Nanguna si Teresa. Loko, hindi kita sinusundan. Sundan mo ko. Yun ay kung gusto mo ng matatamis na strawberry. Sige, ma'am. Naglakad na ang magkapatid sa kagubatan, ngunit parang mali ang kanilang direksyon. Uy, Terry. Saan mo ba ako dadalhin, kapatid ko? Payaso, ikaw itong nangunguna dyan. Saan mo naman tayo dinala? Lanta na mga puno dito. Tingnan mo mga lupa, tuyo at sira. Hindi ko alam ang lugar na to. Siguro nga ay nawawala na tayo. Nasa ibang mundo na ba tayo? Ni walang hangin at ang araw ay parang bolang apoy. May mga paniki sa paligid at nagtatalunan ang mga palaka sa paligid. Nawawala tayo, sigurado ako. Nasa maling lugar siguro tayo. Bigla akong nauuaw, mahal kong kapatid. Gusto ko nang uminom ng tubig. Tingnan mo, may bahay sa banda doon. Mukhang bukas ang kanilang pinto. Hello? Nawawala po kami. Nauuhaw na rin po kami. Maaari po bang humingi ng tubig? Biglang sumarado ang pinto. Terry, hindi ko na kaya. Kailangan ko ng tubig. Pakiusap. Tubig, pakiusap. Nauuwaw na ako. Kumatok ng 3 beses si Teresa. Walang sumasagot. Nawalan ng pag-asa ang 2 bata. Napaupo sa lupa si Peter. Para sa pagmamahal sa Diyos, pakibukas ng pinto. Ayoko pong nakikitang nahihirapan ang aking kapatid. Nagbukas ang pinto at biglang lumitaw ang isang matanda. Sino kayong dalawa? Paano kayo nakarating dito? Ito ay delikadong lugar. Uwi na. Ginang, magkapatid po kami. At kami ay nawawala. Nauuhaw ang kapatid kong si Peter. Maaari pong humingi ng tubig. Kumuha ng tubig ang ginang at inabot kay Peter. Kinuha naman agad ito ni Peter. Sa uhaw ay naubos agad ni Peter ang tubig. Terry! Pasensya na talaga. Makasarili ako. Naubos ko ang lahat ng tubig. Sobrang init kasi. Alam kong nauuwaw ka na rin. Pasensya ka na, kapatid ko. Sa loob ng bahay ay may nagsalitang lalaki. Susie, papasukin mo ang mga bata. Bigyan mo ang babae ng maiinom. John, kaunti na lamang ang natitirang tubig. Bigyan natin sila ng maiinom. Mga bata, umupo kayo rito at ikukuha ko kayo ng tubig at pagkain. Peter, uminom ka pa ng tubig. Hindi, Terry. Sa'yo na, kapatid ko. Nauuwaw ka na. Lagi mo akong inuuna. Minsan ay unahin mo rin ang iyong sarili. Ginang, kayo din po ni Ginoo ay kailangan nito. Uminom din kayo ng tubig. Maraming salamat po sa binigay niyong tubig. Kinain ng mga bata ang pagkain at tubig. Ngayon ay interesado naman silang kilalanin ang mag-asawa sa bahay na yun. Pakiusap, pakiabot. Pasensya na mga bata. Dahil bulag kaming mag-asawa. Ito si John ang aking asawa. At ako naman si Susie. Ngunit mukhang normal naman ang mga mata ninyo.
at hindi kayo napaghahalatang mga bulag ng mga tao. Tama, mukhang normal ang aming mga mata. Pero hindi na kami makakakita. Hindi kami pinanganak na bulag. Maaari po bang malaman ang dahilan kung paanong nabulag ang inyong mga mata? Kung nais niyong malaman ang nangyari, ay makinig kayo. Pagkaraan ng ilang taon, wala pa rin kaming mga anak. Pareho kaming nasaktan dahil dito. Nang makarating sa gubat ay nakita naman ang sugatang usa. Tumatawag ito ng tulong pero hindi kami naaawa dito. Sabi ko, hindi ka namin matutulungan. May importante akong gawain. Huwag ka nang tatawag ulit. Naglakad kami ng palayo. Tumawag ulit ang usa. Nagmakaawa ito na baka kainin siya ng mga ligaw na hayop. Dumating ang lobo at kinain ang usa. Ngunit hindi namin pinansin ni Suzy. Parang wala kaming awa at walang mga puso. Ngunit hindi namin pinansin at nagpatuloy kami sa paglalakad. Bigla na lamang nag-anyong diwata ang usa. Nagalit siya at sinumpa kami. Sinabi ng diwata na hindi namin siya tinulungan. Sinabi niya na dapat lang kaming parusahan dahil kami ay mga walang awang tao at walang pagmamahal sa puso. Ano naman pong sumpa? Pakiusap, sabihin niyo po. Sinumpaan niya na kami na kapag dumating at nagkaanak kami, mabubulag kami. Kaya pagdating ng unang anak namin ay nabulag kami. Sinabi niya rin na 2 ang magiging anak namin, ngunit ilalayo ito sa amin. Ang paligid namin ay nagdilim at nalanta. Nabulag kami at halos wala na kaming makita. Kaya ngayon, kinuha niya ang aming mga paningin at wala na kaming makita. Dahil sa kasamaan na aming ginawa, ang paligid namin ay nagdilim at nalanta. Diyos ko! Hindi po ba kayo nagmakaawa sa diwata na tanggalin ang sumpa? Paano kayo makakakitang muli? Ginawa ko, bata. Nagmakaawa ako. Tinanggap ko ang aking pagkakamali na may nagawa akong hindi tama. Nakiusap akong ituro sa amin ang paraan upang mawala ang sumpa. Kung hindi ay walang silbi ng mabuhay. Kaya Ano pong sinabi niya? sinabi niya na babalik ang aming mga anak pagkatapos ng 12 taon. Kung babalik ang kabutihan ng aming mga puso at pagmamahal, ay babalik din ang aming paningin. Ang paligid ay maaayos ng muli. Sa paraan na iyon lamang namin makikita ang aming mga anak. Sa paraang yun, maibabalik ang aming mga paningin. Pagkatapos magkwento ni Jan, ay bumalik ang paningin niya. Si Suzy ay nakikita na rin ng malinaw ang paligid. Salamat Diyos! Nakakakita na akong muli. Bumalik na ang aking paningin. Mabuti ang Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Nakakakita na rin ako. Mga bata, hali kayo. Lumapit kayo at yayakapin ko kayo. Tumakbo ang 2 bata upang mayakap ang nanay at tatay nila. Ang paligid ay biglang namukadkad na parang tagsibol. Sumayaw ang mga puno na may malamig na hangin. Namulaklak ang mga bulaklak at bumango ang paligid. Ipinakilala ng 2 bata sa kanyang mga magulang ang umampun sa kanila na si Alvin at Maria. Ngayon ay pinagpala tayo ng pagmamahal ng 2 tatay at nanay. Buo na ang pamilya. Pinagpala ako ng Diyos ng tunay na kasiyahan ng puso. Nalaman ko na ang pagmamahal, kabutihan at awa ay kayang baguhin ang buhay ng isang tao. Pinagpala ako ng Diyos ng tunay. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.